Napahikab ako at inunat-unat ang aking katawan bago iminulat ang aking mga mata. Maliwanag sa buong silid pero wala na akong katabi sa kama at mag-isa na lang sa loob ng kwarto. Nang mapatingin ako sa alarm clock na nasa bedside table ay 8 AM na. Kaya kahit na parang inaantok pa ako ay pinilit kong bumangon at naligo. Nang matapos sa pagligo ay hindi na ako nag-abala pang magbihis at isinuot ko na lang ang white bathrobe at binalot ng puting tuwalya ang ulo ko bago lumabas ng kwarto at bumaba ng stairs. Pababa pa lang ako ng hagdan ay rinig ko na ang pag-iyak ng kambal, kaya nagmamadali akong naglakad papunta ng kitchen, pero nang mapatapat na ako sa nakaawang na pinto ay agad akong natigilan nang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Nakatalikod si Steven at walang damit na pang-itaas habang nakasuot ng apron at parang may hinahalo sa kawali, I think nagluluto, habang ang kambal naman ay nakaupo sa kani-kanilang swivel chair at naka-seatbelt pa. Umiiyak si Rapa dahil gustong agawin mula kay Ram ang robot na laruan na hawak nito, pero dahil hindi niya kayang abutin ay tila nainis kaya umiyak na lang. Hindi ko mapigilan ang mapangiti, ngayon ko lang nakita ang swivel chair na inuupuan ng kambal. Parang kagabi ay wala pa ito, bumili ata si Steven at ngayong umaga lang dumating, talagang with seatbelt pa. Nagmukha tuloy boss baby ang kambal. Come on, my princess, stop crying, sweetie, daddy is cooking, pagpapatahan ni Steven kay Rapa pero nanatili pa ring nakatalikod at inaasikaso ang niluluto. Hindi pa rin tumahan si Rapa at lalong nilakasan ang pag-iyak lalo na nang sip-a ni Ram ang swivel chair nito. Dahilan para tumakbo ng konti ang gulong. Kaya napagpasyahan kong pumasok na, pero akmang hahawakan ko pa lang ang doorknob para buksan ang pinto nang mapatigil ako dahil sa biglang pagtahan ni Rapa at napalitan ng malakas na paghalakhak. Si Steven ay sumasayaw sa harap ng aming mga anak. Tawang-tawa naman ang kambal habang pinapanood na sumayaw ang kanilang ama na hawak-hawak pa ang sandok at suot pa ang apron, buti sana kung malambot ang katawan. Pero para lang akong nanunood ng robot na sumasayaw, hindi ko na napigilan ang pagbungis-ngis ko at tuluyan ang binuksan ang pinto at pumasok sa loob ng kusina. Oh my gosh, Steven, you look like a robot when you're dancing, natatawa kong sabi na agad na lumapit sa kambal na mas lalong tumawa nang marinig ang boses ko. Agad nitong ibinaba ang hawak na panandok at hinubad ang suot na apron bago lumapit sa akin at iniyakap ang mga braso sa baywang ko. Good morning, baby, he gave a smack kiss on my lips and smiled at me. How's your sleep? Are you hungry? Nakapagluto na ako ng almusal natin. Napanguso ako at iniyakap ang dalawa kong mga braso sa kanyang leeg at binigyan din siya ng smack kiss sa kanyang lobby. Yes, I'm hungry, pero ayoko ng kanin, mas gusto ko ng manggawid bagoong. Nagsalubong ang mga kilay ni Steven. What? Baby, are you serious? Okay, I'll buy it for you later, but you need to eat first. Napanguso na lang ako at hindi na yumangal pa. Kinuha ni Steven si Rapa at pinaupo sa lap nito bago sinubuan, habang ako naman ang nagsubo kay Ram na nakaupo pa rin sa kanyang swivel chair. It been 3 weeks mula nang may kasal kami ni Steven at masasabi kong napakaswerte ko dahil siya ang lalaking minahal ko at pinakasalan ko. He's the best husband ever, the best dad for our kids. Sa 3 linggo na pagsasama namin sa iisang bahay bilang pamilya, walang gabi o araw na hindi niya ako napapangiti o tumatawa. Nang matapos kaming kumain ng almusal ay agad kong binihisan ang kambal, dahil kailangan naming pumunta sa bahay ng parents ni Steven para sa gaganaping engagement party ng kanyang nakakabatang kapatid at ng kasintahan nito. You look pale, baby, are you okay? May pag-aalala na tanong sa akin ni Steven nang nasa loob na kami ng kotse. Nakaupo ang kambal sa backseat habang naka-seatbelt at nasa front naman kami, si Steven ang nagmamaneho. Parehas na nakasuot ng black tuxedo si Ram at ang kanyang ama, habang naka-red vest-tie din naman si Rapa na magkaterno ng suot kong red dress. I'm okay, but can you please stop calling me baby? Mahiya ka naman sa dalawa mong baby na nasa likuran. Napataas ang sulok ng lobby ni Steven at saglit akong tinapunan ng tingin bago muling binalik ang tingin sa pagmamaneho. Okay? So what do you want me to call you, honey, babe, wife or queen? Best friend, okay. Kung yan ang gusto mo at dyan ka masaya, ano pa nga ba ang magagawa ko? You're my weakness, my best friend. He laughs again.
Tila napilitan lang sa pagsang-ayon sa sinabi ko. Nang makarating kami sa mansyon ng parents ni Steven ay marami ng mga bisita at nakahilira na sa labas ng gate ang iba't ibang klase ng mga mamahaling sasakyan. Si Steven ang bumuhat kay Ram at binuhat ko naman si Rapa pababa ng kotse bago pumasok ng mansyon. Nang makita kami ni Tita Corazon at Mommy agad nitong kinuha sa amin ni Steven ang kambal at dinala sa kanilang mesa kung saan may mga nakaupong mga bisita, na tingin ko ay mga kaibigan din ni Tita at ni Mommy. Matapos batiin ni Steven ang mga ibang bisita ay inalalayan na nito akong umupo sa may mesa kung saan walang umuupo pa. May gusto ka bang kainin? Malambing na tanong ni Steven habang nakaupo sa tabi ko at nakaakbay pa ang isang braso sa likuran ko. Busog pa ako, sagot ko at inabot ang baso na may lamang red wine sa mesa bago sumipsip ng inom. Pero pagkalunok ko pa lang ng wine ay parang bigla na lang may humalungkat sa lalamunan ko at pakiramdam ko parang masusuka ako. Agad akong napatayo habang hawak ang sariling bibig. Napatayo na rin si Steven. Hey, what's wrong? Hindi na ako sumagot pa at mabilis siyang iniwan sa may mesa. Nagmamadali akong pumasok ng CR. Pagkapasok ng CR ay agad akong samuka na puro tubig lang naman. Nakakapagtaka, pansin ko nitong mga nakaraang araw ay umiiba rin ang panlasa ko, at minsan ay madali ring uminit ang ulo ko sa maliit na dahilan. Napatigil ako sa pagpunas ng tisyo sa bibig ko at agad na napatutap sa bibig habang nakatingin sa salamin na nasa loob ng CR. Oh my gosh! Hindi kaya buntis. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil sa malakas na kalabog ng pagbukas ng pinto na kinagitla ko. Baby, I mean my best friend, are you okay? Humahanggos na tanong ni Steven na agad na lumapit sa akin at kinapa ang noo ko. Are you sick? Do you want to take you to the hospital? Hey, are you sure you're okay? Nasa kotse na kami at pauwi na sa bahay. Nagpaiwan ang kambal kina Mommy, kaya kaming dalawa na lang ni Steven ang umuwi. Okay lang ako Steven, ituloy mo lang ang pagmamaneho. Inaantok na kasi ako, mahina kong sagot at sumandal sa upuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Parang nakaramdam ako ng antok. Siguro ay buntis nga talaga ako, dahil ganito din dati ang naramdaman ko noong mga panahong ipinagbubuntis ko pa si Rapa at Ram. Rinig ko pa ang malalim na pagbuntong hininga ni Steven bago ako tuluyang hinayla ng antok. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng kwarto at nakahiga na sa malambot na kama. Nang mapatingin ako sa orasan ay 7 PM na. Napahikab ako at nagunat-unat bago bumangon. Binuksan ko ang closet at kinuha ang isang pregnancy test sa loob ng aking bag na binili ko noong isang araw. Kailangan kong malaman kung buntis ba talaga ako. Gusto kong masiguro muna bago ipaalam kay Steven. Pumasok ako ng banyo at ginamit ang PT. Nang matapos kong gamitin ay hindi ko muna tiningnan ang result at naligo muna. Nang matapos sa pagligo ay sinuot ko ang white bathrobe at pinulupot ng puting tuwalya ang aking basang buhok bago lumabas ng banyo dala ang PT. Naupo ako sa kama at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi ko mapigilan ang kabahan sa maaaring maging resulta. Sana lang talaga ay buntis ako. Please be positive, please be positive. Paulit-ulit kong sambit at pinagdasal na sana ay positive nga ang resulta. Dahan-dahan kong binuksan ang aking palad para makita kung ano ang result. Unang lumabas ang isang red line, konting-konti na lang ay makikita ko na kung may isa pa bang red line. Pero nang tuluyan ko nang mabukas ang aking palad ay siya namang biglang pagbukas ng pinto, dahilan para mapapitlag ako sa gulat at naihagis sa kung saan ang PT. Napatayo ako at inis na tiningnan ang taong bumukas sa pinto. Ano ka ba naman? Bakit ka ba palagi na lang nanggugulat? Nanadya ka ba, Steven? Saglit na napaawang ang lobby ni Steven. Oh, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang gulatin ka. Mabilis itong lumapit sa akin at kinapa ang noo ko. How's your feeling? May masakit ba sa'yo? Mahina akong umiling at napabuntong hininga. Naupo ako sa kama. Hanapin mo yun, dahil kung hindi mo mahahanap ay hindi ako tatabi sa'yo mamaya sa pagtulog. Nagsalubong ang mga kilay ni Steven sa pagtataka.
Hanapin ang ano. Saglit nitong inilibot ang tingin sa loob ng kwarto bago muling tumingin sa akin at inakbayan ako. Ano bang hahanapin ko, mahal ko? Tell me para mahanap ko. Napasimangot ako at inalis ang kamay niya sa aking balikat bago nahiga sa kanyang mga hita. Huwag mo nang hanapin, sukliin mo na lang ang buhok ko para makatulog na ako. Inaantok na kasi ako. Hindi ka pwedeng matulog hanggat basa ang buhok mo. Pansamantala niyang inihiga ang ulo ko sa kama at kinuha ang suklaay sa drawer bago ako binalikan at muling inihiga sa kanyang mga hita. Marahan niyang sinukle ang basa kong buhok. Steven, paano kung Bon? Napakagat ako sa gilid ng aking lobby. Hayes, gusto ko nang sabihin sa kanya. Pero paano kung hindi naman talaga ako buntis? Baka ma-disappoint lang siya, at ayokong mangyari yon. Kung bakit naman ang hilig niyang manggulat. Hindi ko tuloy nakita kung ano ang resulta. Paano kung ano? Steven kissed my forehead. Inihagis na niya ang suklaay sa ibabaw ng bedside table at hinaplos-haplos na lang ang basa kong buhok matapos sukleyin. Paano kung mamatay ako, mag-aasawa ka ba ng iba? Hindi ko mapigilan ang mapangiwi dahil sa tanong na lumabas sa bibig ko. Parang gusto kong batukan ang sarili ko. What? Anong klaseng tanong ba yan? At bakit ka naman mamatay? Nagsalubong ang mga kilay ni Steven. Parang hindi nagustuhan ang narinig. Sabihin mo nga, may dinaramdam ka bang sakit? Napuno ng pag-alala ang kanyang mukha. Tell me, may sakit ka ba, ha? Wala no, ano ka ba? Nagbibiro lang ako, pero parang seryoso niya ata ang tanong ko. Kailangan na kitang dalhin sa ospital, hindi na ako natutuwa sa mga biro mo. Bigla niya akong binuhat, dahilan para magpanik ako. No, Steven, wala akong sakit, nagbibiro lang ako, ano ka ba? Mahina kong hinampas ang braso niya. Napatigil naman si Steven sa akmang paglabas sa akin sa kwarto. Tinitigan niya ako na para bang pinag-aaralan ang mukha ko kung nagsasabi ng totoo. Huwag kang magsinungaling, please. Nag-aalala ako. Napanguso ako at iniyakap ang aking mga braso sa kanyang leeg. Wala akong sakit, okay. Hindi kaya ako papayag na iwanan ka ng mag-isa dito sa mundo. Baka agawin ka pa ng iba. Alam mo namang akin ka lang, Steven. Nailandian ko na ang boses ko para maniwala siyang wala talaga akong sakit at nagbibiro lang ako. Tinitigan muna niya ako ng ilang saglit at sinama ng tingin bago ako muling inihiga sa kama. Don't joke like that again, hindi nakakatuwa. Matapos niyang sabihin yun ay mabilis siyang naglakad palapit sa pinto at iniwan ako sa loob ng kwarto. Napatulala na lang ako, kahit kailan ay talagang ang bilis niyang map-icon. Napabuga ako sa hangin at bumangon sa pagkakahiga. Bumaba ako ng kama at hinanap ang PT na natapon ko kanina. Nang makita ko sa ilalim ng kama ay agad akong napangiti at mabilis na sumuot sa ilalim. Napangiti ako nang maabot ko na ang PT. Hindi na ako nagpatumpik-tampak pa at diretsyo nang tiningnan kung anong resulta. Halos mapatalon ako sa tuwa nang makita ang dalawang magkasunod na red line. Ibig sabihin ay buntis ako. Talagang buntis ako. Oh my gosh! Thank you so much! Sa sobrang tuwa ko ay hinalikan ko na ang PT. Patakbo akong lumabas ng kwarto at bumaba ng stairs. Pagdating ko sa baba ay hindi ko nakita si Steven, wala din sa kitchen. Hindi ko mapigilan ang mapakunot noo. Saan na kaya iyon nagpunta? Talagang nap-icon siya dahil lang sa sinabi ko. Steven, Steven. Pagtawag ko pero walang sumagot. Umiko pa ang boses ko sa loob ng tahimik na bahay. Naglakad ako papunta sa may swimming pool. Saka ko lang nakita si Steven na nakaupo sa gilid. Pero nang makita niya akong paparating ay mabilis tumalon sa tubig at sumisid sa ilalim ng swimming pool. Napangiti naman ako at naupo sa bench chair at pinanood na lang siyang lumangoy. I know naiinis pa rin siya sa akin, but it's okay. May pambawi naman ako, at alam kong oras na marinig niya ang ibabalita ko sa kanya ay malilimutan na niya ang pagtatampo niya. Inabot ata ng 20 minuto bago siya umahan mula sa tubig. Siguro ay napagod na sa kakalangoy.
Pagkaahon niya ay agad siyang naglakad palapit sa akin. Ngumiti ako. Akala ko ay papansinin na niya ako pero hindi man lang ako tinapunan ng tingin, bagkus ay hinubad ang basang kasuotan bago dinampot ang puting tuwalya at itinapas sa hubad na katawan. Hoy, hindi mo ba talaga ako papansinin? Nilambungan ko ang boses ko. Pero ganun na lang ang pagkadismaya ko nang bigla niya akong tinalikuran. Napatayo ako. Abat talagang balak niya pa akong iwan dito sa swimming pool. Hoy Steven, hintayin mo ako. Mabilis akong humabol sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Napatigil naman siya sa paglalakad dahil sa ginawa ko. Sorry na, huwag ka nang magalit please. Rinig ko ang pagkakawala niya ng malalim na buntong hininga. Marahan niyang binaglas ang braso kong nakayakap sa kanya. Humarap siya sa akin. Saglit akong tinitigan hanggang sa isang buntong hininga na naman ang pinakawalan niya. Napasimangot ako, pero agad din akong napangiti nang yakapin niya ako. I'm not mad, I'm sorry. But please don't joke again like that. It's not a good joke. Bumitaw siya ng yakap at hinaplos ang mukha ko. I'm just worried. Look at yourself, you look pale. Namumutla ka. Are you really okay? Tumango ako at ngumiti sa kanya. I have a good news for you. But I'm not sure kung magugustuhan mo ba itong ibabalita ko o hindi. Nagsalubong ang kanyang makapal na kilay. Oh, tell me, what is it? Inipit pa niya sa aking tainga ang ilang hibla ng aking buhok. Paano kung sabihin kong buntis ako? Ayos lang ba yun sa'yo? Natigila siya sa sinabi ko. Napatitig sa akin. Itinaas ko ang isa kong kamay na may hawak ng titi at ipinakita sa kanya. Look at this. Ang sabi dito, buntis daw ako. What? You're what? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ko. He looks disappointed. Ang kaninang maamo niyang mukha ay napalitan ng hindi maintindihang emosyon. Why? Ayaw mo ba? Parang biglang nanubig ang mga mata ko. You look so disappointed, Steven. Ayaw mo bang magkaanak uli? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit at isinubsob ang mukha sa leeg ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagyugyug ng kanyang balikat. He cries. Umiiyak ka ba dahil ayaw mo? Hinaplos ko pa ang kanyang likod. You don't know, Alora. Bumitaw ng yakap at tumingin sa akin. You don't know how happy I am right now. Sinabayan niya ng mahinang pagtawa. Hilam ng luha ang kanyang mga mata. Pero bakit ka umiiyak? Hinawakan ko ang mukha niya at pinunasan ang mga luhang umaagos doon. Once again he hugged me tight. Who do you think is a man who won't cry if he finds out that his beloved wife is pregnant? For the first time, I finally heard from you that you're pregnant. Nanggaling mismo sa'yo ang salitang buntis ka at ako ang ama, Alora. I'm sorry for my tears and dramatic reaction, my wife. I just can't hide my emotion. I'm so happy. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang pakiramdam kapag sinabi sa'yo ng mahal mong asawa na buntis siya. I'm happy, Alora. At this time, I feel like I'm the happiest man on earth. Napangiti na ako, hanggang sa mahinang napatawa. My God, I thought he was disappointed. Nashock ata siya sa sinabi ko kaya hindi maintindihan ang ekspresyon ng mukha niya kanina. Bumitaw siya ng yakap sa akin. Thank you so much, mahal ko. Hinding-hindi ako magsasawang mahalin at pagsilbihan ka. Dinampyan niya ng halik ang noo ko. Mas lalong lumapad ang ngiti ko sa paghalik niya. Muli niyang hinaplos ang mukha ko. Even though thousands of years have passed, ikaw pa rin ang babaeng mamahalin ko. 1000 taon. Seryoso ba siya? Sigurado ka na ba sa sinabi mong yan? 1000 taon talaga. Akala mo ba buhay ka pa nun? Baka nga kahit abo mo ay naging hangin na sa panahong yun. Ang owa mo talaga. Mahina naman siyang napatawa sa sinabi ko. Titig na titig pa rin siya sa mukha ko. I mean just in case thousands of years passed and we get reincarnated, I will still look for you and you will be the woman I will be marry. Ikaw pa rin ang mamahalin ko. I promise that to you mahal ko.
Tumugon ako at iniyakap ang dalawang kamay sa kanyang leeg. Marahan at buong ingat ang bawat paghalik niya sa akin na para bang natatakot na masaktan ang labi ko. Parang nabitin pa ako nang bumitaw siya ng halik sa akin. Lumuhad siya sa harap ko at hinaplos ang tiyan kong natatakpan ng suot kong bathrobe. "Hi baby, I'm your daddy. I can't wait to see you. Salamat sa pagpunta. Mahal na mahal ka namin." Hinalikan ni Steven ang tiyan ko. Akala ko na disappoint ka kanina nang ibalita kong buntis ako. Tumayo na si Steven at binuhat ako bago naglakad papasok ng bahay. "Akala mo lang yun. Ano nga pala ang gustong kainin ng mahal ko para makapagluto ako for dinner? Ikaw ang gusto kong kainin. Pwede ba yun?" "Of course pwedeng pwede. Alam mo namang malakas ka sa akin." Pumasok kami sa kwarto. Iniupo ako ni Steven sa kama. "Magbibihis lang muna ako para maipagluto kita. Nagutom ka na ba?" "Ano ka ba naman? Napaka-slow mo pa rin talaga. Ang sabi ko ikaw ang gusto kong kainin." Tumayo ako at humaplo sa kanyang basang dibdib. "I want you. But you're pregnant." "Hindi daw kasi pwede kapag buntis." Napasimangot ako, "Talaga, hindi talaga pwede kapag buntis." Hindi ko mapigilan ang malungkot. Akmang uupo na ako muli sa kama nang pigilan ni Steven ang braso ko. "I'm just teasing you, mahal ko." Natatawa niyang sagot at iniyakap ang mga braso sa baywang ko. "Pinagluluko mo naman ako. Nakakainis ka." Mahina kong hinampas ang kanyang dibdib na kanya namang kinahalakhak. "Bitawan mo nga ako. Matutulog na lang ako." Pagbaklas ko ng braso niya sa aking baywang. "Hey, I'm just kidding. Here we go, let's get started the eating process." Bago pa ako makasagot ay sinakop na niya ang labi ko. Ramdam ko pa ang pagkahulog ng tuwalyang nakatapi sa katawan niya pero hindi na niya pinansin iyon. At sige lang ang paglaban ng halik sa akin na para bang uhaw na uhaw tulad ko. Naramdaman ko na lang ang pagkahulog ng suot kong bathrobe dahil sa pagbaklas ni Steven dito.